Kwento ito ng pinaikling kill zone strategy ng Ukraine at paano nito pinapahina ang Russia mula sa loob. Diretso na tayo. Simulan natin sa isang numero na diretsyong nagpapakita ng malaking tagumpay ng Ukraine. Punto 45. Iyan lang ang dami ng teritoryo ng Ukraine na nasakop mula 23 hanggang 25. Kasabay nito, tinatayang nasa 2 milyon ang kaswalti ng Russia, kabilang ang namatay at malubhang nasugatan. Kasing lala rin ang pagkawala ng mga kagamitan, na umabot sa mahigit 1,000 at 100 armored vehicles. At ang epekto nito sa pananalapi ng bansa ay nagdulot ng inanunsyo ni Pangulong Vladimir Putin na babawasan nila ang gastusin sa militar sa 2,000 at 26 unang beses sa 10 taon. Sa gitna ng aktibong labanan, isipin mo, halos winasak ng Russia ang sarili, pero mas mababa lang sa 2% ng Ukraine ang nakuha nila. Noong 2023, nasakop ng Russia ang 100 at 88 milya kwadrado. Noong 2024, mas maganda ang resulta. Nasa 1,000 at 500 milya kwadrado ang nasakop, pero mababa pa rin ito sa 1% ng buong teritoryo ng Ukraine. Pagsapit ng 25, bumagal ang usad ng Russia. Minsan umaabot na lang sa 150 hanggang 400 talampakan bawat araw sa pangunahing sektor gaya ng Kupiansk at Pokros. Para mailagay ito sa tamang perspektibo, mas mabagal pa iyon kaysa sa pag-usad ng Allied Forces noong labanan sa Somme sa unang digmaang pandaigdig, na isa sa mga pinakakilalang halimbawa ng matinding pag-ubos ng lakas sa kasaysayan. Sa gitna ng kabiguan ng Russia, namayani ang revolusyonaryong estratehiyang kill zone ng Ukraine, isang depensibong konseptong nagbago sa makabagong digmaan. Para maintindihan kung bakit wasak ang estratehiyang ito, tingnan natin kung paano ito naiiba sa bawat malaking digmaan ng ika-20 siglo. Sa unang digmaang pandaigdig, trintsera ang ginamit sa labanan at naghukay ang mga sundalo para sa artilyeriya. Binomba ng artilyeriya ang mga posisyon ng ilang araw. Tapos sumugod ang infantry sa gitna ng walang taong lupa. Umaasang malampasan ang kalaban sa dami ng tao. Ang kill zone ay ang sakop ng machine gun. Ilang daang yarda ng bukas na lupa kung saan lantad ang mga kalaban. Kung nalampasan mo ang panganib na iyon, may pag-asa ka. Ibinalik ng ikalawang digmaang pandaigdig ang kilos sa digmaan, gumamit ang mga taktika ng blitzkrieg ng pinagsamang puwersa, kabilang ang mga unang tangke, eroplano, at mekanisadong infantry, upang butasin ang mga depensibong linya at samantalahin ang mga tagumpay. Mas dinamiko na ang kill zone, pero ilang milya pa rin ang sukat nito. Mahalaga ang air superiority, ngunit kailangan ng close air support ng dedikadong misyon ng eroplano at forward air controllers. Noong Cold War, nakasentro sa patong-patong na posisyon ang mga plano sa depensa ng NATO at Warsaw Pact sa gitnang Europa. Parehong panig ay gumawa ng mga konkretong bunker, harang ng tangke, at mga minahan. Lahat ay dinisenyo para itulak ang kalaban ng mga armor sa mga itinakdang kill zone, kung saan pwedeng salubungin ng mga anti-tank na sandata. Ang mga ito ay mga static at maingat na planadong depensibong hanay. Ang estratehiya ng Ukraine sa kill zone ay pumunta sa isang ganap na magkaibang direksyon. Ang kill zone ngayon ay hindi na lang isang linya sa mapa o ilang metrong bukas na lupa. Isa itong 15 to 25 milyang lalim na sona ng walang tigil at malawakang kamatayan na maaaring umatake saan man, kailanman, at halos perpektong tama. Lahat ng ito ay dulot ng pinaka-nakakagambalang teknolohiyang militar mula noong machine gun, ang mga drone. Isipin ang ekonomiya ng himpapawid na digmaan noong ikalawang digmaang pandaigdig, kung saan ang paggawa ng malalaking bomber ay nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar. Pagsasanay ng mga crew ng ilang buwan, pag-oorganisa ng mga komplikadong misyon na may dos-dosenang o daan-daang eroplano, at pagtanggap na marami sa kanila ay hindi na makakabalik. Ang estratehikong pambobomba ay pwedeng kailanganin ng libu-libong tauhan at milyon-milyong halaga ng kagamitan. Lumipat tayo sa kasalukuyan. Isang sundalong Ukranyano sa lungga ay pwedeng magpalipad ng first-person view drone na $400 ang halaga. Igiya ito ng 15 milya sa labanan at sirain ang $3 milyong na tangke ng Ruso. Ilang minuto lang ang buong proseso.
At kaunting tauhan lang ang kailangan sa operasyon. Hindi mo kailangan ng flight crew, malaking operasyon o komplikadong plano para gawin ito. Kailangan mo lang ay drone at mahusay na operator. Sa tulong ng napapanahong impormasyon sa labanan at mabilis na reflexes, ang laganap na paggamit ng mga drone na ito ay tuluyang nagpasawalang bisa sa mga tradisyonal na taktika ng digmaan sa mga trinsera. Ang doktrinang Soviet noong huling bahagi ng ika-20 siglo na minana ng parehong Russia at Ukraine ay nagbigay diin sa pagtitipon ng mga puwersa sa malalaki at matitibay na kuta. Simple lang ang kanilang pag-iisip. Tipunin mo ang iyong mga tropa at kagamitan sa mga posisyong mabigat ang depensa. At kaya mong tumagal laban sa mga pag-atake ng artilleriya at armor. Pero binago ng mga drone ang lahat. Sa 23, naging bitag ng kamatayan ang mga pinagsama-samang posisyon. Ang malalapad na trench na dating panangga ng sundalo sa artilleriya ay ngayon madaling target ng first-person view drone. Ang malalaking lungga na dating di mapasok ay naging libingan ng marami dahil sa drone na may granada na kayang tamaan ito ng tama at ang sona ay talagang lumawak. Tandaan mo yung 15 hanggang 25 milyang sona na nabanggit kanina. Ayon sa International Center for Defense and Security, nagsimula ang kill zone sa 8 kilometro mula sa labas at lumaki habang umuunlad ang teknolohiya at kagamitan. Mas mahalaga, mas mabilis napansin ng Ukraine ang pagbabagong ito kaysa Russia at agad binago ang depensa. Sa halip na static na fortification gaya ng Maginot Line ng France o Atlantic Wall ng Germany, nagtayo ang Ukraine ng flexible frontline na umaangkop at nagpapalakas sa bisa ng drone warfare habang binabawasan ang kahinaan. Ganito ito gumagana. Sumasaklaw ang bagong fortification system ng Ukraine sa mahigit 1,000 at 200 milya sa Donetsk, Kharkiv at Dnipropetrovsk. Nakalilin lang tawaging isang linya ito. Mas tama itong ituring na patong-patong na network ng kill zone. Ang unang layer ay may anti-tank at anti-personnel na mina, plutangka na metal na kawad para pabagalin ang infantry at anti-tank. Mga kanal na may barbed wire sa ilalim para hindi ito taguan ng mga sundalo. Pagkatapos ay mayroong dragon's teeth na mga konkretong tetrahedra na pinagdugtong-dugtong ng makakapal na metal, na kable at binalot ng maraming hanay ng barbed wire. Itong mga hadlang ay ginawa hindi para pigilan ang puwersa ng Rusya, kundi para pabagalin at itulak sila sa tamang daanan. Doon nagsisimula ang patayan. Sa likod ng mga hadlang, naglagay ang Ukraine ng network ng micro-fortification. Ito ay mga maliliit at nakatago sa paligid ng mga posisyon, kung saan naroon ang mga operator ng drone na binubuo lamang ng ilang sundalo. Kadalasan, magkakahiwalay sila at isang sundalo lang ang tagamasid o operator. Iba-iba ang uri ng drone nila na kayang umabot ng 15 milya ang saklaw. Mahalaga ang pagkakahiwa-hiwalay sa tradisyonal na digmaan dahil ang pagsira sa command post o posisyon ng artilleriya ay nagpapahina sa sektor. Kapag ang depensibong network ay binubuo ng daan-daang independenteng cell na kayang tumawag ng strike sa malayo, walang iisang punto ng kabiguan. Kayang sirain ng Russia ang posisyon sa isang araw o dalawa. Siguro 12 sa isang linggo. Sa huli, hindi ito mahalaga. Habang umaangkop ang network, ang ibang mga cell ang pumapalit at nananatiling nakamamatay ang kill zone. Ang pagsubaybay sa pabago-bagong frontline ay dahil sa sopistikadong drone reconnaissance network ng Ukraine. Di tulad ng digmaan noon na nangangailangan ng eroplanong mataas o satellite para sa impormasyon. Kayanan ng Ukrainian forces ang tuloy-tuloy na pagmamanman gamit ang murang commercial drones. Ayon sa isang Ukrainian operator, mas madaling makita ng fiber optic drones ang mga target dahil kaya nilang mag-record mula kalahating metro taas kumpara sa 360 metrong taas ng fixed-wing systems. Ang tuloy-tuloy na pagmamanman ang nagbigay daan sa revolusyonaryong pagbabago sa taktika ng Ukraine. Hit-and-run mobile warfare na suportado ng ground robot. Nalampasan ng Ukraine ang tradisyonal na pag-iisip militar. Pati na rin posibleng lahat ng ibang militar sa mundo. Sa katapusan ng ika-25 handa, nang mag-deploy ang Ukraine ng 15,000 unmanned ground vehicles. Isipin mo ang ibig sabihin nito. Hindi lang ito remote control na laruan.
kundi advanced na robotic platforms na kayang magdala ng hanggang 600 at 60 libra ng bala o supply. Maglikas ng sugatang sundalo sa gitna ng putukan, magtanim ng mina, maghatid ng pampasabog sa matibay na posisyon, o maglagay ng machine gun para sa suppressive fire. Malaki ang epekto nito sa taktika ng Ukrainyano. Noong Disyembre, 24 na puwersa ng Ukrainyano ang naglunsad ng unang walang tao na pag-atake sa posisyon ng Ruso gamit lang ground robot at first-person view drone. Walang sundalong tao sa mismong pag-atake. Noong Hulyo, 25 puwersa ng Ukrainyano ang nakabihag ng mga sundalong Ruso gamit lang ang drone at robotic system. Walang pinadalang infantry. Lumilikha ito ng artificial na presensya sa labanan nang hindi inilalagay sa peligro ang tunay na sundalo. Imbes na magpadala ng tao sa delikadong lugar, pwedeng magpadala ang Ukraine ng mga robot na nagdadala ng supply, sumusuri ng banta, at tumutugis ng target, habang ligtas ang mga operator sa tagong lugar na kilometro ang layo. Kung sirain ng Russia ang robot, kagamitan lang ang nawala sa Ukraine, hindi buhay. Biglang pumapabor sa Ukraine ang matematika ng pag-ubos. Kaya matalino ang kanilang estratehiya. Mabilis ang inobasyon sa makabagong digmaan. Ang teknolohikal na kalamangan ay sinusukat sa linggo, hindi taon o buwan. Noong tagsibol ng 2000 at 24 ipinakilala ng Russia ang fiber optic drones na agad naging tampok sa balita bilang susunod na di matatalong sandata. Di gaya ng tradisyonal na radio-controlled drone, ang fiber optic drone ay may manipis na kable na direktang konektado sa operator habang lumilipad. Hindi sila apektado ng electronic warfare jamming at tuloy-tuloy ang malinaw na video feed hanggang tama. Ayon sa mga military analysts, maaring magbigay ang pagbabalik sa analog na disenyo ng malaking kalamangan sa Russia bilang isang game-changing na adaptasyon. Tumugon ang Ukraine sa pamamagitan ng pagsamsam, pag-reverse engineer, pagtukoy ng kahinaan, at paggawa ng mas magagandang version ng Russian fiber optic drone sa loob ng ilang buwan. Sa tag-init, 24 na kumpanyang Ukrainian gaya ng 3Detect-A ang nagsimulang gumawa ng sariling fiber optic drone. Hindi lang kinopya ng mga Ukrainian ang disenyo ng Russia, pinalakas pa nila ito at ginamit ang magaang na carbon fiber sa halip na mabigat na frame. Pinaayos nila ang disenyo ng spool para mabawasan ang drag at friction. Inayos ang bigat para mas maayos ang lipad. At gumawa ng sistemang kayang umabot ng 1541 kilometro. Lampas sa abot ng mga Russian noon. Kapansin-pansin, kasabay ng pag-develop ng kill zone ang layo na ito, gaya ng nakikita ngayon. Mas magaan, mas mabilis, at mas maasahan na ngayon ang fiber optic drone ng Ukraine. At kaya nilang tamaan ang mas malalayong target kaysa sa mga drone ng Russia. Nakapagtayo ang Ukraine ng malaking kapasidad sa lokal na produksyon, kung saan mahigit 100 kumpanya ang gumagawa ng drone at maraming modelo ang aprobado para sa militar. Ang desentralisadong ekosistemang ito ay nagtataguyod ng inobasyon habang nagsisikap ang mga kumpanya gumawa ng mas maganda, mura at epektibong sistema. Laging nauulit ang pattern na ito sa digmaan. Kapag may bagong taktika o teknolohiya ang Russia, sinusuri ito ng Ukraine at mabilis na gumagawa ng mas pinahusay na bersyon bago pa makapagparami ng produksyon ang Russia. Ito ay cycle ng inobasyon na kainggitan ng Silicon Valley. Pero ang feedback loop ay nangyayari mismo sa labanan kung saan ang mga aral ay sinusukat sa buhay na naililigtas o nawawala. Mas malaki ang kill zone strategy ng Ukraine kaysa sa karaniwang depensa ng isang bansa. Binabago nito ang pananaw sa militar at maaaring baguhin ang depensa ng kanluran sa mga susunod na dekada. Aminado na ang mga miyembro ng NATO na dapat silang matuto mula sa Ukraine. Ayon kay punong ministro Mette Frederiksen ng Denmark. Ang tanging eksperto ngayon sa buong mundo pagdating sa kakayahan laban sa drone ay ang Ukraine dahil araw-araw nilang nilalabanan ang mga drone ng Russia. Dapat nating gamitin ang karanasan, teknolohiya at inobasyon mula Ukraine sa pagpapalakas ng ating armas. Mas diretsong ipinahayag ni Polish Foreign Minister Radoslaw Sikorski ang parehong saloobin. Tayo ay matututo sa mga Ukrainian kung paano lumaban sa Russia, hindi kabaliktaran.
Ito ay malaking pagbabago sa tradisyonal na ugnayan ng NATO at Ukraine. Ilang dekada nang tinutulungan ng NATO ang Ukraine sa pagsasanay at reformang militar para maabot ang pamantayan ng alyansa. Matapos ang 3 taon ng matinding digmaan ng drone, natututo na ang mga bansa ng NATO mula sa mga taktika ng Ukraine. Noong Setyembre 25, matapos pumasok ang mga drone ng Russia sa himpapawid ng Poland, inanunsyo ng Poland at Ukraine ang plano na magbigay ng drone training ang Ukraine sa Poland. Ang Britanya ay gumagawa ng maramihang interceptor drone na dinevelop kasama ang Ukraine. Inanunsyo ng Romania ang plano na gumawa ng drone kasama ang mga kumpanyang Ukrainian para sa sariling gamit at posibleng i-export sa mga kaalyado ng NATO. Kahit ang Estados Unidos, pangunahing puwersang militar sa mundo, ay nakikipag-usap para sa kasunduan upang makuha ang drone technology ng Ukraine. Itinatag ng NATO ang Joint Analysis, Training and Education Center sa Poland para magamit ang mga natutunang aral mula sa labanan sa Ukraine. Muling nire-review ng alyansa ang doktrina sa depensa sa himpapawid para mag-focus sa murang attack drone imbes na sa mamahaling misil at fighter jet. Hindi kayang tustusan ng ekonomiya ang paggamit ng $1 milyong na Patriot missile o F-35 para pabagsakin ang drone na nagkakahalaga lang ng $400. Nakagugulat ang malawak nitong implikasyon. Pinatunayan ng Ukraine na kayang labanan ng maliliit na bansa ang mas malalaking kalaban sa teknolohiyang militar kapag mabilis silang kumilos, mag-innovate at isama ang pribadong sektor sa estratehiyang depensa. Nahigitan ng battle-driven development ng Ukraine ang tradisyonal na kanluraning modelo ng pagkuha ng depensa na inaabot ng taon o dekada dahil sa burokrasya. Sa Ukraine, ilang linggo lang ang kailangan para sa pag-unlad. Hinulaan ni dating Ukrainian Commander-in-Chief Valery Zaluzhny na ang mga susunod na digmaan ay mapapanalunan ng mga bansang magtutuon ng kanilang mga yaman sa mga drone, electronic warfare, at artificial intelligence. Ang digmaan ng Rusya at Ukraine ang naging pinakamalaking testing ground para sa mga teknolohiyang ito. Ang mga makapangyarihang militar ay maingat na nagmamasid at inaangkop ang doktrina nila base sa inobasyon ng Ukraine. Pinag-aaralan ng China kung paano hinahamon ng murang unmanned system ang mahal na tradisyonal na puwersa. Tinitingnan ng Taiwan kung paano makakatulong ang drone wars laban sa amphibious na pagsalakay. Sinusuri ng Israel kung paano makakabawas ng mga casualty ang mga robotic system sa labanan sa lungsod. Ang aral mula sa kill zone strategy ng Ukraine ay kumakalat sa mundo at maaring magbago ng pananaw sa depensa ng mga bansa. Ang pinakamahalagang aral, pansamantala at marupok ang teknolohikal na kalamangan sa makabagong digmaan. Mas mahalaga ang bilis sa pag-adapt kaysa sa pagkakaroon ng pinakamahusay na kagamitan sa simula ng labanan. Mag-innovate sa ilalim ng pressure, mabilis matuto mula sa pagkabigo, at bumuo ng pambansang pagtutulungan gamit ang inobasyong sibilyan para sa militar. Epektibo ang kill zone strategy ng Ukraine hindi dahil mas magaling ang kanilang drone kaysa sa Rusya, kundi dahil nakabuo sila ng buong ekosistema ng industriyang militar. Ang konsentrasyon ng mga independenteng kumpanya na nagsasama-sama ng kanilang datos, mga resources, at tumatanggap ng feedback halos real-time mula sa aktwal na labanan, ay nangangahulugan na mabilis silang makakapag-ayos at makakapagpaunlad. Mas mabilis kaysa sa burokratikong defense complex ng Rusya. Araw-araw, tumatanggap ang mga inhinyerong Ukranyano ng feedback mula sa mga operator sa unahan. Linggo-linggo, may bagong pagbabago sa mga drone sa labanan. Buwan-buwan, may mga bagong kakayahan na lumalabas na hindi posible noong nakaraang buwan. Nagdudulot ito ng patong-patong na kalamangan na lalo pang lumalaki habang tumatagal. Kahit pilit humahabol, natututuhan na rin ito ng Russia. Hindi mo pwedeng gamitan ng dahas o artilyeriya ang modernong kill zone dahil natutunton agad ng drone ang mga kanyon at tinatamaan bago makalipat. Hindi pwedeng gumamit ng maraming tangke kung bawat isa ay sasalubungin ng maraming first-person view drone. Di ka pwedeng umasa sa electronic warfare kung immune sa jamming ang fiber optic drone. Hindi mo kayang suplayan ang tropa sa unahan kung laging binabantayan at inaatake ang mga rutang lohistika 20 kilometro sa likod ng linya. Ang kill zone strategy ay lubhang nagbago sa konsepto ng opensibang digmaan.
na dati ay pinaniniwalaang ang opensiba ang may inisyatiba. Sila ang pumipili ng oras at lugar ng atake, kaya napipilitan ang depensa na ikalat ang puwersa para masakop lahat ng daanan. Sa digmaan na maraming drone, alam ng depensa ang laban at kayang magtutok ng matinding apoy kahit saan agad, kahit walang ginagalaw na sundalo. Ito ang katalinuhan ng Ukraina, ginagawang kahinaan ng Rusya ang sarili nitong mga paboritong taktika. Sanay ang Rusya sa digmaan ng pag-ubos, ginagamit ang maraming yaman hanggang bumigay ang kalaban. Paano kung lahat ng sundalo, tangke, at artileriya na ipadala mo ay mapasok sa lugar ng kamatayan? Sa halip ng mga sundalong kalaban, masalimuot na network ng autonomong sandata ang kaharap, na pwedeng umatake mula saan man kahit kailan. Makukuha mo mismo ang nakita natin sa nakalipas na 3 taon. Ang pinakamabagal at pinakamahal na opensiba sa kasaysayan ng militar, kung saan isinakripisyo ng Rusya ang 1 milyong kaswalti para sa kaunting teritoryo, kung saan sunod-sunod magpadala ng tropa ang mga general sa tinatawag nilang gilingan ng laman. Habang nauubos ang reserba ng Rusya dahil sa gastos sa digmaan, ang Ukranya ay kaunti lang ang kailangang yaman sa kanilang depensa. Ito ang nakakatakot para sa Rusya. Ang kalamangan sa kill zone ay lalo pang lumalaki bawat buwan. Mas magaling, mas mura, at mas marami ang mga drone ng Ukranya. Dumarami rin ang ground robot kada buwan, kaya nababawasan ang pangangailangan sa sundalo. Dumarami ang bansa na tumutulong sa Ukranya sa teknolohiya at taktika, habang lalong naiiwan ang Rusya. Dating walang industriya ng drone ang Ukranya, pero ngayon nakagawa na sila ng mahigit 5 milyong drone sa loob ng 25 taon. Alam ito ng Rusya, kaya itinutulak ng Kremlin ang negosasyon para matigil ang labanan at makuha ang teritoryong hindi nila nasakop sa lakas militar. Alam nila na hindi pabor ang panahon. Lumalakas ang depensa ng Ukranya bawat buwan at humihina ang kakayahan ng Rusya umatake. Tandaan, sinimulan ng Rusya ang digmaan na may mahigit 100,000 aktibong sundalo. Ngayon, may 1.2 milyong kaswalti na sila. Napalitan na nila halos lahat ng pre-war militar at kinailangang mag-recruit, magmobilisa o magpilit ng bagong hukbo. At higit pa roon, ang bagong hukbong ito ay binubuo ng mga desperado, matitinding determinado at may ibang motibo. Hanggang sa kasama rito ang mga Ukrainian resistance agents na sumisingit sa puwersa ng Russia para sirain ang operasyon mula sa loob. Umabot sa 40% ng gastusin ng gobyerno ang budget ng depensa ng Russia sa 2,000 at 25 pinakamataas mula Cold War. Sa kabila ng malaking puhunan, halos bumagsak ang military-industrial complex ng Russia. Bilang isang industriya ng pag-e-export, lahat ng ginagawa ng Russia ay kailangang manatili sa loob ng bansa. Nagiging economic death spiral ito kapag lumalaki ang bahagi ng gross domestic product para sa military production na walang kinikitang balik. Samantala, umaasa ang produksyon ng militar sa riles ng tren para magdala ng kagamitan sa harapan. Lalong tinatarget ng mga Ukrainyano ng sabotahe ang parehong riles ng tren. Ang mga tangke at bala ay nakaimbak lang. Walang silbi sa harapan dahil hindi ligtas na maihatid ng mga tren ang mga ito. Kahit makarating ang kagamitan sa harap, papasok pa rin ito sa kill zone na may mga drone. Ito ang tuktok ng estratehiya ng Ukraina. Isang depensibong sistema na nagpapahina sa Rusya sa pamamagitan ng mataas na gastos sa bawat opensiba nito. Ito ay digmaang baliktad, kung saan ang mas kaunting tagapagtanggol ay nagdudulot ng malaking pagkalugi sa mas malakas na umaatake. Napapansin ito ng lahat. Kung kayang pigilan ng Ukranya ang isang nuclear superpower sa loob ng 3 taon at patuloy pa sa pamamagitan ng teknolohikal na inobasyon at mga adaptibong taktika, magmumukhang ibang-iba ang mga susunod na labanan kumpara sa mga nakita natin noon. Salamat sa panonood 22. Para makita kung paano tinutulungan ng kilusan ng paglaban ng Ukranya ang estratehiyang kill zone na ito sa pamamagitan ng mga operasyong sabotahe daan-daang milya sa likod ng mga linya ng Ruso, panoorin ang aming naunang pagsusuri tungkol sa shadow war ng Ukranya. Para manatiling updated sa epekto ng drone warfare sa modernong doktrinang militar, mag-subscribe sa The Military Show para sa araw-araw na video sa geopolitics at pagsusuring militar.